Maligayang pagbabalik sa aking channel mga ka-recap. Ngayon araw ikwekwento ko sa inyo ang isang thriller movie noong 1972 ang What the Pepper Saw. Sa umpisa ng movie makikita natin ang isang babae ang pangalan ay si Sarah kung saan namatay dahil nakuryente sa isang hot tub. Ang isang babae na si Elise ang pangalawang asawa ni Paul pagkatapos ni Sarah, si Elise ay naging katuwang ni Paul sa bahay at alagaan ang kanyang anak. At habang nainom siya ng soft drinks dumating na ang anak ni Paul na si Marcus sinabi niya dito na sobrang mahal ang ginastos niya mula sa airport. Nagkwentuhan ng dalawa tungkol sa mga bagay-bagay na gusto ni Elise at unti-unti nagkakagusto ang 12 years old na bata kay Elise. Tinanong niya ang edad ni Elise at ng kanyang tatay. Sumagot ito na siya 22 years at ang tatay naman niya ay 42. Sa susunod na eksena habang naliligo si Marcus sa bathtub at pumunta si Elise sa kanya dahil gusto siya makausap ng kanyang tatay na si Paul, sinabi niya rito na mahaba ang kanyang biyahe, at kinausap na ni Paul si Elise at habang kinakausap ni Paul si Elise na demonyo ang kamay ni Marcus papunta kay Elise. Nawirduhan si Elise at binaba ang phone at dali-dali itong umalis. Sa susunod na araw maagang gumising si Elise at tinawag si Marcus para sa almusal pero bago yun may kinuha munang sulat si Marcos. Bago pumasok may tinagang sulat si Marcus at binigay kay Elise ang iba. Sunod na naliligo si Marcus sa swimming pool at pumunta si Elise sa kanya para tanungin ang sulat ngunit hindi niya ito sinagot. Sumunod na araw dumating na si Paul galing France at sinalubong siya ni Marcus at Elise, at sa bahay habang nagsasaya si Paul at Elise nasa labas naman si Marcus kasama ang aso niya. Si Elise naman ay may kakaibang napapansin kay Marcus kaya madalas niya itong tinitingnan. Tinanong ni Elise kung mayroon ibang kaibigan si Marcus, meron daw pero mas gusto nitong mapag-isa. Sinabi ni Paul noong nawala ang kanyang ina ay labis na saktan si Marcus. Naghahanda na sila kumain sa labas dahil mas gusto kumain ni Marcus ng Chinese food. Tinanong ni Marcus kung kumuha ba ng pera si Elise sa desk niya, sinabi niya na hindi niya yun magagawa ngunit si Marcus ay nilaglag siya ni Marcus pero pinawalang bahala nito ni Paul dahil may tiwala naman siya kay Elise at Marcus. Habang naglilinis ng kwarto si Elise kay Marcus hinahanap niya ang pera ngunit ang nakita niya ay ang punit-punit na letter galing sa kanyang boarding house. Sa pool area naman sinabi ni Marcus sa kanyang ama na si Elise daw ay hindi siya gusto at pinaghinalaan pa nga ito na siya ang kumuha ng pera at hinanap pa sa kwarto niya. Kinausap ni Paul si Elise na bigyan pa ng pagkakataon ang kanyang anak sa kanya. Sumunod na araw pumunta si Elise sa paaralan ni Marcus at binisita niya headmaster ni Marcus. Sinabi nito na expelled si Marcus sa kanyang mga bad activities gaya ng panonood ng bood sa school at pag-torture ng pusa at marami pang iba at ito iilan lang dahilan ng headmaster para ma-expel siya. Sinabi rin niya na alam iyon ni Paul ngunit tumatanggi rin itong makipagkita. Sumunod na araw pumunta si Elise at Paul sa isang bahay ng isang babae na si Sophie, na pagkaalaman niyang si Sophie pala ang kaibigan ng namatay na asawa ni Paul na si Sarah. Habang pauwi nagalit si Elise kay Paul kung bakit tinago niya ang tungkol kay Sophie na dati pala nila yung bahay, nagtanong si Elise tungkol sa pagkamatay ni Sarah, at sinagot siya neto na habang naliligo sa bathtub na kuryente ito. Noong gabi na iyon nakita ni Marcus na bumalik na ang nawawala niyang pera. Sinabi neto na si Marcus ay ang nagbalik neto, at kinuwento niya rin dito na nakausap niya ang headmaster ni Marcus. Nalaman ni Paul na na-expelled na si Marcus pero tumahimik lang ito at masyado daw itong bata para maparusahan ngunit sinabi ni Elise na kailangan niya itong itama sa mga mali niya. Nag-away ang mag-asawa dahil inakala ni Paul na ayaw niya lang tanggapin ang kanyang anak kaya madalas niya itong pinapagalitan at pumunta pa sa eskwelahan at sinabi nitong gusto niya lang maitama ang mga mali ng kanyang anak. Sa sumunod na eksena pumunta si Elise sa attic at nakita niya ang mga gamit ni Sarah sa isang malaking kahon. Sinabi ni Elise kay Marcus na aalis ulit ang kanyang ama papuntang Paris. Sinabi ni Elise na kung gusto niya lumabas silang dalawa ngunit tinanggihan siya neto. Tinanong naman ni Elise kay Marcus kung alam niya ang mga nangyari o aksidente sa kanyang nanay, ngunit sinabi niya na namatay daw ang kanyang ina sa aksidente hindi na kuryente. Naguluhan si Elise kaya pilit niya itong tinatanong. Isang araw sumama si Elise kay Sophie sa libingan ni Sarah. Tinatanong niya ito kung ano talaga ang totoong nangyari kay Sarah dahil ayaw magsabi ng totoo ng mag-ama. Isang araw pumunta si Elise sa bahay ni Sophie. Sinabi ni Sophie na matay si Sarah dahil may isang nakakasaksak na kuryente sa bathtub nito ngunit sa isang heart attack namatay si Sarah na pwede pa sana itong madala sa hospital. Sinabi ni Elise ito kay Paul at galit na kung bakit tinago sa kanya ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Isang umaga habang sila ay nag-umagon, nalasing si Elise at tinanong si Elise si Marcus ano una niyang naging reaksyon nang namatay ang kanyang ina. Sinabi niya na sobrang pangit ng itsura ng kanyang ina noong namatay.
Habang lasing pumunta si Elise kay Paul ngunit nilalayuan niya ito dahil ito'y lasing gusto sana ihatid ni Elise si Paul sa airport ngunit sa kanyang lagay ay baka maaksidente lang sila. Pumunta ulit si Elise sa attic at nakita niya ang isang butas na kung saan nalaman niya na sinisilipan pala sila ni Marcus sa kanilang kwarto. Agad siyang pumunta kay Marcus at sinabi nga ni Marcus na gusto niyang pinapanood sila habang sila ay nagtatalik. Sinabi niya rin na mas na-attract siya kay Elise kaysa sa kanyang ina. Gusto malaman ni Elise kung ano talagang nangyari kay Sarah ang kanyang ina, ngunit sasabihin niya lang ito kung magtatanggal siya ng damit. Sinunod niya ito at nalaman niya na tanging si Marcus lang ang nakakaalam sa heart condition ng kanyang ina ngunit tinago niya ito, at nalaman din niyang mayroon pang mga hindi sinasabi si Marcus. Kaya tinawag niya ang kanyang asawa pabalik para ipakita ang isang butas mula sa kanilang kwarto, ngunit ang butas ay sarado na. Sobrang nagalit na si Paul kay Elise dahil sa paghihinala sa kanyang anak. Sa susunod ng eksena nalaman ni Paul na si Marcus ay alam ang kondisyon ng kanyang ina, na sinabi ni Elise na sinadya niyang patayin ang kanyang ina gamit ang electric heater para makuryente at magmukhang aksidente ang nangyari. Isang gabi natakot na si Elise at sinabi na niya maaring mapatay siya ng kanyang anak, at pumunta na si Elise sa isang doktor at sinabi niya ang lahat. Isang araw magkasama si Paul at Marcus at nakita nila ang aso ni Marcus na patay na palutang-lutang sa swimming pool. Sa isip niya na pinatay ito ni Marcus ngunit tumahimik na lang siya. Sa isang eksena sinabi ni Elise sa doktor ang lahat at kung gaano kasama at kabaliw ang anak ni Paul na si Marcus ngunit ayaw paniwalaan ito ng doktor na tanging gusto niya lang masolo ang pera ni Paul kaya sinugod ito sa isang mental hospital dahil maaring siya daw ang pumatay sa isang bata. Pagkatapos ng ilang buwan makakalaya na si Elise sa mental hospital at sinundo siya ni Paul at sinama sa isang park kung saan nandoon din si Marcus kasama ang bago nitong aso, at habang magkasama sila sinabi ni Marcus sa kanya na hindi na siya dito galit at hindi na niya ito tatangkain patayin. At sinabi niya rin na kung gusto niya siya na lang ang kanyang maging boyfriend kasya sa kanyang ama dahil ito ay matanda na. Umiti si Elise at pakunwaring pumayag siya sa plano ni Marcus at sinabi matagal na niya yung gustong gawin. Nakita ni Elise na may padating na isang sasakyan kaya tinapon niya ang laruan ng aso at dahil gustong iligtas ni Marcus ang aso tumakbo ito na sagasaan at namatay agad. Si Elise naman ay tiningnan lang siya habang palayong maglalakad. At doon nagtatapos ang pelikula. Sana nagustuhan mo ang ating recap at sanay ay mag-subscribe ka at hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating magagandang pelikula. Maraming salamat.